Lord hate evil. He preserveth the souls of his saints. He delivereth them out of the hand of the wicked. Ayan. So, lagi natin itong alalahanin na sino man ang umiibig sa Panginoon ay napupuot sa masama. Sapagkat pag ito'y ginagawa natin, He will preserve our souls. And He will deliver us out of the hand of the wicked. Nung una, tayo po ay nabully ng ating kaaway. Nung una, tayo po ay na-deceive ng ating kaaway. Mabuti na lang before it is too late, nakuha tayo sa kamay ng ating kaaway. So, matatawag na lang natin siyang ating former na ating iniibig. Kasi before, we love vices because that is what make us enjoy. We love gambling because that is making us for pleasure or leisure. O yung mga kalingawan sa sanglibutang ito, yung mga kalayawan. So, kumbaga pa, we become dati lovers of pleasures. So, nabuli tayo ng kaaway. Ngayon, nandito tayo sa Panginoong Diyos. We learn to love God because He loved us. Napaibig tayo sa Panginoong Diyos. So therefore, yung ating ex, wag na nating balikan. No? Yan ang kalimitan nangyayari sa mga couples, nag-aaway sila. Pag name-mention nila yung ex ng isa't isa, yun yung nakaka-provoke sa isa't isa. So sa spiritual din natin na buhay, bakit? Yung ex natin sa spiritual na kalagayan na si Satanas, hindi pa ba siya humihinto na gumagawa ng paraan na agawin tayo sa kamay ng ating iniibig na si Lord Jesus Christ? Yes! Gagawa at gagawa yan ng paraan. Bakit? The marriage is not yet done. Hindi pa nangyari ang kasalan natin sa Panginoon. Praise the Lord. So meron pa siyang tinatawag na chance to get us back from the hand of God. Meron pa siyang opportunity na kunin tayo balik para mabalik tayo sa Kanya. So ngayon, para maligtas tayo sa hand of the wicked na yan, let us love the Lord. If we really love God, kung talagang iniibig natin ang Diyos, we have to hate evil. Kapuutan natin ang masama. Ano yung masama na yan? Yan yung gustong ipapagawa ni Satanas, ng Diablo sa atin. Gagawa tayo ng masama. Kung baga pa, pero hindi halatado. Pag pinapagawa tayo ng masama ng Diablo, hindi halata. Kunwari, pleasurable. Kaya nga ang kasalanan sa sanglibutang ito, it's no longer detestable. Hindi na kinakatakutan ng karamihan ng mga tao, yung mga tao na hindi marunong umibig sa Diyos, yung mga taong hindi deep sa spirituality nila. Yung kasalanan, hindi na yan nila kinakatakutang gawin. But for them, sin is no longer evil. Sin is no longer detestable. Sin is pleasurable. And sin is acceptable unto them. O di na sold out ka sa kamay ni Satanas.
kung gaano na sold out si Adam and Eve na pinapalakad ni Satanas na kainin yung pinagbabawal ng Diyos, it is just okay. It is just okay. Never mind. You will not die. Never mind. You will still live. Mabuhay ka pa rin. When in fact, that is an advantage for you. When in fact, that is good for you. Well, yun yung approach ng masamang espiritu. He is hiding the truth. Tinatago niya yung katotohanan. Kaya kung meron mang tunay na umibig sa atin ang Diyos, ibigin natin siya para mailigtas tayo sa kamay ng kaaway. Deliver them out of the hand of the wicked. Basta totoo lang yung pag-ibig natin sa Diyos, hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo malagay doon sa kamay ng diablo who hate us. Talagang hindi basta-basta yung puot ng diablo sa atin. Pero yung approach niya is not hate. Kunwari ang approach niya sa atin, love. Kunwari ang approach niya sa atin is good. Pero kung hindi ang Diyos ang ating iniibig, madideceive ka. Basahin natin Psalms 91:14. Praise the Lord. Because he had set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high because he hath known my name. See? Pag inilagay natin ang ating pag-ibig sa Panginoon, how? You do hate evil. You never entertain evil. Malayo pa lang, you are already avoiding him. Malayo pa lang, you are already hiding from him. Ibig sabihin yan, because you hate him. So, Satan can never touch you. Satan can never harm you. Kasi you hate him. Ngayon, pag ginawa mo yan, you set your love upon him, upon God, he will deliver you. He will set you on high because he hath known his name. Meaning to say, personally, you have known him. Personally, alam mo yung gusto niyang gawin mo. Personally, alam mo yung will niya. Personally, alam mo ang kinaliligaya niya. You know, if you love someone, you do not hurt him. No? Hindi mo sinasaktan siya. So you have to please him. Kaya, if you set your love upon God, he will set you on high. Itataas ka ng Panginoong Diyos. At anumang mangyari sa buhay mo, you are secured by God. Anumang mangyari sa buhay mo, everything are being in good situation. Walang masasama na mangyayari sa iyo. Guaranteed by God yan. Basta inibig natin ang Diyos. Praise the Lord. You want to be secured by God? Love God and hate evil. Ano ang gagawin ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya? Basa Romans 8:28. Praise the Lord. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Yes. Lahat for good, not for bad. Anumang mangyayari sa iyo, if you do love God, kung iniibig mo ang Diyos. Tingnan mo yung nagpaalam doon sa akin sa Malaysia. Nagpa-pray. Pero ang nagpa-pray ang father. Sabi niya, Pastor Chit, pray for my son and for his wife and for their child. Tatlo sila eh. Bakit? Mag-exit na sila papunta ng Pilipinas. Anong dadaanan nila? Anong sasakyan nila? Yung speedboat o lancha from Malaysia to
Bunggaw to Sambuanga. Sige. God's will, i-pray natin yan. So, nag-pray kami. Alam mo anong nangyari? That very day, maaalis na sila, papunta na sila ng barko, magsakay. Na miscarriage. Yung buntis pala yung asawa niya for the second child. Na miscarriage. Hindi sila natuloy. Dahil hindi sila natuloy, balik sila. Alam mo nangyari doon sa sasakyan sana nila? That day na scheduled na alis na sila, yun mismong sasakyan pang dagat na yun, nalunod. Lunod. You see? Kaya all things work together for good to them that love God. Pag umibig tayo sa Panginoong Diyos, naiwanan ka man sa biyahe mo, may dahilan man na naabirya ka, huwag kang mag-isip ng masama. Do not. Sorry, dahil na naglobat ang ating mic. Praise the Lord. Do not be discouraged, but rather, still love God. Ibigin mo pa rin ang Diyos. Be thankful to God. Ngayon, na-realize mo na, kung hindi ako naiwanan sa barko na yon, I might be one of those fatality. Baka isa ako sa mga namatay o nalunod. Lalo't na may dala kang bata, tapos malunod, nako, hindi mo basta-basta yan ma-manage. Delikado. Kaya, sabi ko, ganun ba, Brad Eugene? Ganun ba pala ang nangyari? To God be the glory. All things work together for good. Kaya, sa ating pag-ibig dyan sa ating Panginoong Diyos, na hinihate natin ang masama, we are securing our future. We are securing our life, yung buhay natin under the warranty of God, under the guarantee of God. Praise the Lord. Na kung saan alam niya lahat ng magiging takbo ng pangyayari sa mundong ito. He knows what is ahead. Like Sister Warbel, na-delayed siya sa kanyang biyahe from Pangasinan to Manila. She was not able to catch her flight on that day. Then nabalitaan niya, na-crash yung eroplano papuntang Davao. Diyan sa Samal Island. Walang survivor. I think 133 passengers. Walang survivor. Kung natuloy siya, siyempre, isa siya doon sa mga fatalities. Kaya nung narinig niya, ng lamig, hindi niya maintindihan, naramdaman niya sa katawan niya. Grabe talaga. Sabi niya, praise the Lord. Thank you, Jesus. You see? Doon lang yan para sa mga umiibig sa Diyos. Praise the Lord. Na walang anumang mangyayari sa buhay mo for bad, but all for good. All things good. No? All things work together for good. Praise the Lord. Ngayon, pagbutihin natin ito. Kasi kilala ng Diyos sino yung umiibig sa Kanya. Basa. 1 Corinthians 8:3. Praise the Lord. But if any man love God, the same is known of him. Tingnan mo. Kung meron mang umiibig sa Diyos, ganun din alam niya. I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. Saan niya yan gagawin? Doon sa alam niya na umiibig sa Kanya. The Lord is a stronghold in the day of trouble and He knoweth them.
that love Him or that trust in Him. O di, hindi maging sayang yung ating pag-ibig sa Diyos dahil it is recognized and never be forgotten by God. Hindi yan malilimutan ng Diyos. Ito lang yung pag-ibig na gagawin natin sa Diyos, na totoong pag-ibig can never be forgotten. Hindi malilimutan. Mayroong iba dyan masyadong umibig sa lalaki, nakakita ng ibang babae, kinalimutan. Ang sakit niyan. Kaya ang daming mga bigo sa pag-ibig ng mga babae, umibig sila sa lalaki, nakakita ng ibang babae, kinalimutan na yung babae na totoong umiibig sa kanya. Ganon din ang lalaki na umiibig sa babae, nakakita ng iba, kinalimutan siya na inibig naman niya yung babae na totoo, pero nung nakakita ang babae ng iba, kinalimutan. But for God, to God, that's different. Praise the Lord. He that loveth God, the same is known unto Him. Hindi yan kakalimutan ng Diyos. At gagawin ng Diyos ang kanyang pangako. He that loveth God, all things work together for good. Lahat ay ikabubuti, walang ikasasama. Alam niyo, how do we prove that we really love God? And how can God consider us that we really love Him? Paano natin mapatunay na iniibig natin ang Diyos? Paano malaman ng Diyos na iniibig natin siya? Basa. James 1:12. Praise the Lord. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord promised to them that love Him. Yan. Kapag sinabing endureth temptation, the word endureth or endurance, yan yung hindi napapagod, hindi na-change, hindi na-move sa anumang pagsubok. Pag sinabing temptation, this is led by Satan. No? Ito yung gawa ni Satanas sa buhay natin. Temptation, what is temptation? Enticing you to do wrong with promise of pleasure or gain. Yan yung temptation. Kung na-endure mo yan, meaning to say you did not yield into temptation. If you are being tempted, not meaning to say you have sinned, hindi ibig sabihin pag tinukso ka, nagkasala ka na. Even Jesus Christ was tempted. Joseph was tempted. Among his people were tempted also. But not all of them yielded into temptation. Hindi lahat. Merong nanindigan. So if you are being tempted, not meaning to say you have sinned, nagkasala ka na. Basta you do not yield. Ibig sabihin yan, kung sa pain pa, hindi mo kinain. Kung sa pain pa, hindi mo sinamantala. Hindi. You hate temptation. You avoid temptation. You neglect, reject temptation. Inaayawan mo yan. Nire-refuse mo. So pag naka-endure ka niyan, when you are being tried, you will receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love Him. So mapoprove lang natin ang iniibig natin ang Diyos in time of temptation na i-endure natin yan. Ibig sabihin yan, you never change your love to God by keeping His commandments. Praise the Lord. Alright. Pag gi-violate natin yung commandments ng Diyos, tinukso tayo, binayolate natin yung commandments ng Diyos. So meaning to say, that is a proof that you do not love God, na hindi mo inibig ang Diyos. Pero kung hindi mo na violate ang commandments ng Diyos in the midst of temptation,
That is also a proof that you really love God. So, masaya tayo na araw-araw natin ma-prove that we love God. Praise the Lord! Kasi alam natin yung privilege. Alam natin yung maangkin natin mula sa Diyos. Basahin natin 1 John 5:2 and 3. Praise the Lord. By this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Yan, alam natin. Kung iniibig ba natin ang mga kapatiran, mga anak ng Diyos, pag inibig natin ang Diyos. So you can never love others if you do not love God. No? Bakit? Paano mo iibigin ang kapwa mo if you do not love God? Anong pag-ibig ang igagawad mo sa tao na iniibig mo si Satanas, hindi ang Diyos? So, maghahatid ka lang ng curse, maghahatid ka lang ng masamang impluensya sa kapwa mo. So, that is not love. That is hate. Kaya, so that we can love our brethren, love God first. Praise the Lord. And to love God is to keep His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Ano ang pinaka-effective na tukso ni Satanas sa buhay ng tao? Alam niyo yung si Eva? Paano dinescribe sa Bible na natukso siyang kainin ang pinagbawal ang Diyos? Sa tingin. Sa tingin. Oh. Paano i-allure ng mga prostitutes ang mga lalaki? Magpapakita sila ng attraction sa mata ng mga lalaki. Kaya, to avoid it, basa Psalms 101 verse 3. Praise the Lord. I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. Yan. To avoid it, I will set no wicked thing before mine eyes. Because our eyes is the most vulnerable into temptation. Ito yung pinaka matatawag nating mahina para tayo matukso. So, diyan ka titirahin ng masamang espiritu. But if you do not set any wicked thing before your eyes, sigurado, maka-escape ka. If your eye be single, your whole body will be full of light. But if your eye be evil, your whole body will be full of darkness. So, pag sinabing kung ang mata mo ay single, ibig sabihin yan, you do not mix the two. Hindi mo hinahalo yung dalawa, yung good, yung evil, yung good, yung evil. Tumitingin ka ng masama, you enjoy it. Tapos tumitingin ka naman ng mabuti, you enjoy it. So, you do not have single eye, but you have evil eye. So, pag yan ang nangyari sa atin, buong katawan natin, full of darkness. Pero kung yung mata natin single, we do not mix. We hate evil. Pag sinabing hate, reject. Pag sinabing hate, abhor. So, isa lang ang ating ini-entertain ang Diyos. Your whole body will be full of light. Praise the Lord. Isa yan na pamamaraan. Ma-endure natin ang mga temptation. Pag yan ay in-apply po natin. Ano pang i-hate natin? Basa. Psalms 119 verse 104. Praise the Lord. Through thy precepts I get understanding. Therefore I hate every false way. Yan.
So kung wala tayong precepts, wala tayong salita ng Diyos, we cannot understand the work of Satan against us. Pero kung meron tayong precepts, meron tayong Word of God, madali nating maintindihan ang gawa ni Satanas. Tingnan mo yung mga probinsyano, pupunta dyan sa syudad. Hindi nila alam ang pamamaraan how to secure their valuable things. Akala nila secured sila. Yung pala. Alam mo, merong country dito sa mundo na maraming snatchers. Brazil ba yan? Diyan sa Brazil na yan, nako, pag meron kang mga malalaking pendant na sinusuot diyan sa, mahilig ka ba sa borloloy, mga alahas, ay, labnoton yun na. Tanggalin yan sa liig mo. O yung mga cellphones na mamahalin, tapos pasilpi-silpi ka dyan, tapos ang hawak mo sa cellphone, yung halos malaglag na, kasi ayaw mo matabunan yung kamera. Kunin yan ng mga snatchers. Ikaw na alam mo yung environment nandyan, huwag kang magpa-saya-saya. Anong saya-saya? Huwag kang magpabantang-bantang. Ibig sabihin yan, huwag kang magpaakit-akit ng mga bagay sa mata ng mga magnanakaw, mga snatchers. So tayo, ganun din sa buhay natin. Alam natin ang environment ng sanglibutang ito. Huwag kang paisi-isi. Huwag kang magkumpiyansa. Baka nakawin ng Diyos nakawin ng diablo yung valuable thing sa buhay mo. Ano yung valuable thing sa buhay natin? Ano yung binabalyo ng ating buhay? Binabalyo natin yung kabanalan. Binabalyo natin yung righteousness ng Diyos. Binabalyo natin yung kalinisan. Nakawin niya ng masamang espiritu. Yan ang mga bagay na dapat nating ingatan lagi. Praise the Lord. So alam natin how to protect it. Alam natin how to defend it. Nung nakatira ako dyan sa San Pedro, kabisado ko yung kilos ng mga snatcher. Magdala-dala yan minsan ng panyo. Magdala-dala yan minsan ng karton na maliit. Magdala-dala yan minsan ng paypay. Yung pala, yun yung pangtago ng kanilang kamay na nagdudukot. Kunwari. Pero halata sa mga sanay. So, we are no longer ignorant of His devices. Hindi na tayo ignorante. So, ingat lang tayo lagi. Praise the Lord! Ano pa yung ayaw ng Diyos na gawin natin? Psalms 119, 163. Praise the Lord. I hate and abhor lying, but thy law do I love. Yan. Kinakapuutan ko at inaayawan ko ang pagsisinungaling. Bakit kailangan ka pang magsinungaling kung di naman masama ang ginagawa mo? Ang napupursiging magsinungaling, yung may tinatagong masamang gawa. So, pag wala kang ginagawang masama, you are not obliged to lie. Hindi ka na magsinungaling. Kaya, abhor lying, but thy law do I love. Praise the Lord! Okay, paano natin ma-hate yung evil? Basa, Proverbs 8:13. Praise the Lord. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way, and the forward mouth do I hate. Yan. Ang dami kayang idudulot na kabutihan sa ating espiritual, ang takot sa Diyos. Bakit? The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way, and the forward mouth do I hate. So ito yung mga gawa ng mga masasamang tao. Evil, pride, arrogancy, yan. Forward mouth. Pero kung may takot ka sa Panginoong Diyos, inaayawan mo yung gawin. Kaya, ang fear of God ay napaka
importante. Praise the Lord. Napaka-importante ang takot sa Diyos. Yung bang, even though we do not see Him, yet we love Him. Yan ang importante. Kahit hindi natin nakita ang Diyos, umibig tayo sa Kanya. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, we keep His commandments perfectly. Last verse, Amos 5:15. Praise the Lord. Hate the evil and love the good, and establish judgment in the gate. It may be that the Lord God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph. Yan. So, wag tayong basta-basta mag-entertain sa puso natin. Ha? Ibig sabihin yan, establish judgment in the gate of your heart. If it is evil, hate. Do not be a friend of evil. If it is good, then love it. Now, ano lang yung good makonsider natin? Only one good, and that is God. Ano yung evil makonsider natin? Only one evil, and that is the devil. So therefore, hate the devil, love God. If you love God, you love good. If you hate the devil, you hate evil. So, ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. So, ye that love the Lord hate evil. He preserveth the souls of His saints. He delivereth them out of the hand of the wicked. Tandaan natin lagi yan. We must be preserved virgin in the eyes of God. Praise the Lord. Para pagdating ni Lord Jesus Christ, the bride, the marriage of the Lamb, handa na tayo. We already have the white and clean linen, the righteousness of the saint, yung damit natin na malinis talaga. So, to God be the glory. Marami pa tayong maangkin na mga kabutihan mula sa ating Panginoong Diyos. Let us not destroy it, but let us keep it. Let us love it. Ibigin natin at ingatan natin ito. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.